Yan. So ang atin pong season topic for our church is guard your heart. Tama po ba? Bantayan ang ating mga puso. And this is written in Proverbs chapter 4, verse 23 na kung saan sinasabi po rito, above all else, guard your heart for everything you do flows from it. Sa Tagalog po, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Kalabitin mo yung katabi mo ngayon, sabihin mo, bro, sis, ingatan daw ang puso. Sige, kalabitin mo with convincing power, bro. Sis, guard your heart. Bakit po natin kailangang bantayan ang ating mga puso? Napakarami pong dahilan para bantayan ang ating mga puso. Alam po ninyo kung bakit? Kasi kapag puso na ang naging problema, nawawalan na po tayo ng gana sa ating mga buhay. Tama po ba? Minsan may magsasabi, magka-problema ka na sa pera kasi madaling gawan ng paraan. Pero kapag puso ang tinira, lungkot ang buhay. Amen po ba? Sabi po ni Pastor Rafi po, nung mga nakaraan, kapag may mali ang puso, may tama ang ulo. Kapag nasaktan ang puso, nananakit ang nguso. Kapag malayo ang puso, malapit sa tukso. Kaya nga po, nung mga nakaraang araw, nakaraang linggo sa ating iglesia, palagi po tayong pinapaalalahanan to guard our heart for God. Bakit po? Kasi pwedeng meron ka ng unbelieving heart. Pwedeng meron ka ng backsliding heart. Pwedeng meron ka ng idolatrous heart. Sabi din po nung nakaraang linggo, I guard our heart for ourselves. Bakit po? Kasi baka nga po, you have troubled heart already and you have a fainted heart. Yung palagi kang nag-aalala at palagi kang nanlulumo sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo. Kaya kinakailangan po, bantayan natin ang ating mga puso. Saan pa daw po natin dapat bantayan ang ating mga puso? Guard your heart for others. Why? Kasi baka meron kang lying heart, meron kang angry heart, and you have a proud heart. So ano po ang solusyon? We need to be honest, we need to be healed, and we need to be humbled. Amen po ba? Ngayong oras po na ito, ang tatalakayin po natin, guard your heart for righteousness. Kaya nga po, dudugtungan ko po yung sinasabi ni Pastor Rafi sa bawat isa sa atin. Kapag mali ang puso, may tama ang ulo. Kapag nasaktan ang puso, nananakit ang nguso. Kapag malayo ang puso, malapit ang tukso. Ngayon po, ang topic natin, guard your heart for righteousness. Saan po natin dapat bantayan ang ating mga puso? For complacent heart and hardened heart. Why? Ang pusong kampante, baluktot ang atake. Ang pusong matigas sa kasalanan, hindi ligtas. Ngayon po, darako po tayo sa unang puntos ng pag-aaral natin. For righteousness, guard against number 1, complacent heart. Ano po ba ibig sabihin ng complacent heart? Ito po yung kahit anong sabihin mo, walang pake. Sino po rito yung walang pake? Sino po rito yung walang pake? Ayan, walang pake ang lahat kasi wala pong tumutugon. Okay po? Bakit po? Kasi nga po, pag sinabi nating complacent heart, hindi ibig sabihin hindi mahalaga ang isang bagay sa'yo. Hindi ibig sabihin that you do not care for a certain thing. Ang tamang tugon lamang ng bawat isa kapag ka meron siyang complacent heart, siya po ay nonchalant.
Nonchalant. Oh, inunahan ako ni Kuya Junwil. na ano yung di ba? So, pag sinabi po nating nonchalant, ibig sabihin, wala kang pakialam. Sa Zephaniah chapter 1 verse 12, sabay-sabay po nating basahin, at that time, I will search Jerusalem with lamps, and I will punish the men who are complacent. Those who say in their hearts, the Lord will not do good, nor will He do ill. Mas maganda po sa Tagalog eh. Sabi po rito, sa panahong iyon ay susuyurin ko ang Jerusalem na may mga ilawan at parurusahan ko ang mga taong kampante. Ano raw ang gagawin sa mga nonchalant? Paparusahan. Ano daw ang gagawin sa mga taong nonchalant? Ay ang hindi sumasagot nonchalant. Ano daw ang gagawin sa mga taong nonchalant? Ayaw niyong maparusahan, praise the Lord. Paparusahan ko ang mga taong kampante na para bang alak na hindi nahahalo sa latak nito. Iniisip nila, wala namang gagawin ang Panginoon, mabuti man o masama. Ano po ba ang konteksto nitong Zephaniah chapter 1 verse 12? Ang context po nito is the day of the Lord or the judgment to Israel. But they didn't care. Why? Because they did not believe. Sa kasaysayan po, si Zephaniah po ay nangaral po noong unang panahon sa paghahari po ni Haring Hosea sa Juda. Bagaman po may mga reforma si Hosea, marami pa ring idolatry at immorality sa kanilang bansa. Kaya naman po sa unang kabanata po ng Zephaniah ay tumutukoy po sa nalalapit na paghuhukom sa Juda at sa Jerusalem. Binabalaan niya na malapit na ang araw ng Panginoon, isang araw ng pagpaparusa ng Diyos sa kasamaan ng tao. Sa talata po na binasa po natin, sinasabi ng Diyos na hahanapin niya ang mga tao ng Jerusalem ng may ilawan. Ano po yung ibig sabihin ng may ilawan? Kapag ka po madilim, pwedeng hindi ka makita. Pero pag bumukas ang ilaw, kahit anong tago mo, makikita at makikita ka. At wala po tayong maitatago sa harapan ng Panginoon. And when these verses said, hahanapin ko kayo ng mayroong ilawan. Ano po yung ibig sabihin? Ibig sabihin, wala pong kahit sino mang makaliligtas sa mata ng ating Panginoon. Hahanapin niya ang bawat isa upang suriin ang kanilang mga puso at ang kanilang mga gawa. Minsan po nagiging kampante tayo, di po ba? Dito po sa Bible verse po na ito, binigyan ng diin ni Zephaniah yung pagiging kampante ng isang tao o yung pagiging walang pakialam, walang malasakit, nagpapakita ng kanilang pagiging tamad. Kalabitin mo yung anak mo kung katabi mo. Sino ba ang tatamad-tamad dyan? Kalabitin mo yung akala mo natatamad-tamad. Feeling ko dapat kalabitin mo yung sarili mo. Ay, joke lang po. Huwag po kayo magalit sa akin. Okay po? So, alam po ninyo, madalas po iniisip ng mga taong kampante o nung mga taong walang pakialam, nung mga taong nonchalant ay wala daw pong gagawin ang Panginoon. Ibig sabihin, hindi sila paparusahan o hindi sila pagpapalain. At ang ganitong pag-iisip po ay kasuklam-suklam sa harapan ng ating Panginoon. Alam po ninyo, ito po ay isang napakatinding babala.
laban po sa pagiging kampante at walang pakialam sa espiritual na aspeto ng ating mga buhay. Hinihimok po tayo pong mga mananampalataya na maging masigasig sa ating pananampalataya at kilalanin na ang Diyos po ay hindi bulag sa lahat ng ating ginagawa. Amen po ba? Minsan po maraming tao, ay okay lang to, nauunawaan ako ng Diyos. Pero alam po ba ninyo, yung mga pagsasalita ng mga bagay na yon, yung pananatili sa salitang okay lang, pwede na to. Alam po ba ninyo, madalas action po yon ng kawalan ng pananampalataya na may kakayanan ang ating Panginoong Diyos na gawin ang kahit na anumang bagay sa buhay ng sinumang tao. Mga kapatid, nagpapaalala po ang Panginoon sa atin sa umagang ito, sa oras na ito, na hindi niya palalampasin ang kasamaan at hindi siya bulag sa ating mga ginagawa. Alam po ninyo, we can be nonchalant about something. Pero dalawang puntos po ang gusto kong sabihin sa inyo sa mga oras na ito. We can be nonchalant about what God says. Ano po yung ibig sabihin ng nonchalant o walang pakialam sa mga bagay na sinasabi ng Panginoong Diyos? Ang ibig sabihin po nito is that you are not taking God's word seriously. At kapag ka po nagsalita ang ating Panginoon, hindi mo pinakinggan, hindi mo ginawa ng pamamaraan at aksyon sa buhay mo, kahabag-habag po ang katayuan ng taong mayroong ganitong pag-iisip at taong mayroong ganitong pag-uugali. Why? Because it is written in Isaiah chapter 66 verse 2, all these things my hand has made, and so all these things came to be, declares the Lord. But this is the one to whom I will look, he who is humble and contrite in spirit and trembles at my word. Narinig niyo na po ba ang salita ng ating Panginoon? May sinasabi po ba ang Diyos sa iyo sa mga oras na ito? Mga kapatid, ang bahagi ng salita na ito ng ating Panginoong Diyos na nagsasabing nanginginig sa aking salita, trembles at my voice, ay nagpapakita po ng malaking respeto at takot sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating Diyos at sa mga utos na sinasabi niya sa kanyang mga salita. Ang nanginginig po sa salita ng Diyos ay hindi lamang nakikinig o hindi lamang nagbabasa ng kanyang mga salita, kung hindi nagbibigay ng halaga at takot na baka ito ay hindi niya masunod at hindi niya magampanan sa kanyang mga buhay. Alam po ninyo, when you say that you trembles in the word of the Lord, ibig pong sabihin, ikaw po ay mayroong paggalang at pagpapahalaga sa sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po ba ang sinasabi palagi ng salita ng ating Panginoong Diyos? Ano po ba yung palaging ipinangangaral ng mga lingkod ng ating Panginoong Hesukristo? Mga kapatid, mahalaga sa taong mayroong pagkilala at pananampalataya sa ating Diyos ang bawat salita na namumutawi sa manggagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salita po ng ating Panginoon, kinakailangan po ilagay sa ating mga puso at makita po sa ating mga gawa. Alam po ba ninyo kung bakit tayo nagkakatipon-tipon sa lugar na ito? Hindi lamang po para matuto ng salita ng ating Panginoon. Naririto po ang bawat isa sa atin upang ang salita ng Diyos na naririnig natin ay mai-apply po natin sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya nga po lagi nating sinasabi, knowledge
is hearing the Word of God, but it is not just enough to have knowledge about the Word of God. You need to have wisdom about it. And if you have wisdom, hindi lamang mananatili sa isipan mo, kung hindi, ikikilos mo, igagalaw mo ang bawat salitang naririnig mo sa ating Panginoong Hesukristo at hindi mo ipagsasawalang bahala. Naalala ko po yung palaging declaration natin during the past years sa ating Sunday services. Ano po yung declaration ng bawat isa sa atin sa ating Sunday services bago po mag-start ang ating gawain? We always shout, "This is the Word of God. I love the Word of God. And I live by the Word of God." Pwede po ba sabay-sabay nating sabihin ito with conviction? This is the Word of God. I love the Word of God. And I live by the Word of God. Mga kapatid, baka minsan sobrang kampante na po tayo sa mga salita na sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga bagay na ipinapaalala niya sa bawat isa sa atin. Na para bang naririnig na lang natin pero wala kang pakialam na isabuhay yung salita ng ating Panginoong Hesukristo. Alam po ninyo, naalala ko po, kahapon po is nasa conference tayo. Tama po ba? Every time daw po na maririnig natin ang salita ng ating Panginoon, nagbubunga po ito ng pagbabago sa bawat isa sa atin. And when you hear the word of the Lord, this is the day for us to respond for it. Bakit? Kasi napakarami na pong ipinakikitang hudyat ng ating Panginoon na malapit na po ang kanyang pagbabalik at wala po tayong karapatang maging kampante sa mga oras na ito. Why? Sapagkat alam natin, napakarami po sa labas ng iglesyang ito na namumuhay sa kasalanan at nangangailangan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Nangangailangan ng kaligtasan mula sa ating Panginoong Hesukristo. Are you willing to be used by God? Are you willing to herald His gospel? Are you willing to share His love to every people na dinadala ng ating Panginoong Hesukristo sa iyo? Hindi po tayo pwedeng maging kampante patungkol sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat nasusulat po na nalalapit na rin ang kanyang muling pagbabalik. And we will not allow the devil to reign in our lives. We will not allow the devil to reign in our families. Kaya nga po sa mga oras na ito, we need to rise up. Hindi po tayo dapat maging kampante at ang baon ng bawat isa sa atin sa araw-araw ng buhay natin ay walang iba kung hindi ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Number 1, we can be nonchalant about what God says. Number 2, under complacency, we can be nonchalant on how others end. Ano po yung ibig sabihin ng being nonchalant on how others will end? This is about their judgment. Yung kahihinatnan ng isang tao pagkatapos ng paghuhukom ng ating Panginoong Hesukristo. Lagi po nating naririnig, hell is real. Pero gaano po katotoo itong mga katagang ito sa buhay ng bawat isa sa atin? Do you see those people around you na namumuhay sa kasalanan? Na pagkatapos ng kanyang buhay sa mundong ito, sa tamang pagdating ng ating Panginoong Diyos, ay magdurusa siya doon sa apoy ng impyerno. Papaano mo tinitignan ang isang tao? Tinitignan mo ba siya ng may habag na baka itong tao na ito hirap na nga sa buhay sa mundong ito? Pero after this life, anong klaseng buhay magkakaroon ang tao na ito? Most of the time po, we care for our loved ones. Tama po ba?
Pinaghahandaan po natin ang magandang kinabukasan ng ating mga anak. Alam po ninyo, kami bilang mag-asawa, nagkaroon po kami ng 2 anak. At nung pong ipinanganak ko, yung mga anak ko, alam po ba ninyo, palagi naming pinag-uusapan, kailangan nating magtrabahong mabuti para mabigyan ng magandang kinabukasan ng ating mga anak. Alam po ba ninyo, during their toddler years, lahat ng pangangailangan nila, binibigay po namin sa kanila. Not just their needs, pero we exert extra effort para yung mga bagay na makapagbibigay ng kagalakan sa kanila ay ipagkaloob po namin sa kanila. And because of that, alam po ba ninyo, talagang halos gawin namin ang lahat para lamang po makapag-provide sa aming mga anak. Nung kinder po yung mga yan sa OB Montessori pa nag-aral yan. Why? Because we want them to have a very good foundation sa kanilang pag-aaral. During their elementary, gusto po naming matuto sila sa mundo, ipinasok po namin sila sa public school. Pero habang nagkakaroon na po sila ng sapat na pangunawa at pag-uugali, during their high school, pinasok po namin sila sa Christian school. Dahil ayaw po naming mabahiran ng maling katuruan ang kanilang mga pananampalataya. Alam po ninyo, there are times na talagang hirap na hirap po kami sa paghahanap ng pagkakakitaan just to provide for them. Pero ang palagi ko pong sinasabi sa mga anak ko, yes, we can give you and we can do everything just to make sure that you will have a very good future in this earth. Pero alam po ninyo, ang pinakamahalaga sa aming mag-asawa ay yung kaligtasan po ng kaluluwa ng aming mga anak. Alam po ninyo, there are times na sinasabi ng mga anak ko sa akin, alam na namin yan, hindi mo na kami kailangang pagsabihan, hindi mo na kami kailangang paliwanagan. Pero alam po ninyo, ang sagot ko palagi sa mga anak ko, anak, sasabihin at sasabihin ko ito kasi ayokong mapariwara ang mga buhay nyo. Hindi yung buhay nyo lamang dito sa mundong ito, kung hindi yung buhay na ipinangako ng ating Panginoong Hesukristo. Yung buhay na walang hanggan, yung buhay na daladala ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Aanhin mo ang yaman ng mundong ito kung mapapahamak naman ang iyong mga kaluluwa. Mga kapatid, ang tunay na tagumpay ng buhay ng bawat isa sa atin ay yung makilala ang ating Panginoong Hesukristo. Why? Because this will dictate your eternity. This will give you eternal life. Mga kapatid, how do you see the people around you? Do you look at them with compassion? Or baka naman sabi mo, bahala na lang siya sa buhay niya. Wala akong pakialam. Basta ako nabubuhay ako ng walang inaagrabyado. Basta ako nabubuhay ako ng walang sino mang nasasagasaan. That is not the purpose of our lives, mga kapatid. Naririto tayo ngayon, nakikinig tayo dahil ayaw ng Diyos na maging kampante ang bawat isa sa atin. Ayaw ng Panginoon na manahimik tayo at hindi ipahayag ang daan tungo sa kaligtasan. Alam po ba ninyo na napakaraming halimbawa ng banal na kasulatan na nagpapakita ng complacency ng kanyang mga lingkod? Ano po itong mga example na ito? One example is the life of the Israelites in the wilderness. Ano po yung nangyari? Pinalaya sila ng ating Panginoon, pero nang dahil po sa mga bagay ng kanilang pagsuway sa ating Diyos, ano po ang nangyari? Nagpalibot-libot po sila doon sa wilderness. Nagpalibot-libot po sila doon sa kawalan. Bakit? Kasi naging kampante po sila na hindi magpaparusa ang Diyos na mabait sa atin. Naging kampante po sila nang dahil sa hindi nila pagsunod at sa katigasan ng kanilang mga ulo. Naging kampante po sila at hindi nila tiningnan yung pangako ng ating Panginoong Diyos, yung lupang pangako ng kasaganaan, sapagkat at that very moment, wala silang pakialam. Ano po yung naging resulta?
The generation who became complacent in the promise of the Lord wasn't able to enter the promised land. Mga kapatid, baka kaya hindi mo maabot at marating yung promised land mo at this very moment. Kasi naging kampante ka na. Naging kampante ka na sa mga bagay na gustong ipagawa ng ating Panginoong Diyos sa iyo. If you will read the book of Ezekiel, maliwanag po doon na sinabi ng Diyos that there should be a watchman. Ano po yung trabaho ng watchman? Yung watchman po kinakailangan palaging magbantay. Bakit po? Kasi pag hindi po siya nakapagbigay ng babala sa mamamayan, mapapahamak po ang mga mamamayan. Pero kapag ikaw, watchman ka, at kampante ka, complacent ka, hindi mo naiisip na merong kapahamakan na sinasabi ang Diyos. Hindi mo naiisip that there will be a judgment day. At ito ay magbibigay ng kapahamakan sa sino mang tao. Alam mo kapatid, pag okay ang mga pangyayari sa buhay, baka mamaya tamarin ka na. And if the watchman is like that, pwede po itong magbigay ng kapahamakan sa mga tao na kanyang binabantayan. How do you respond to this? Nagiging mapagbantay po ba tayo sa kung ano ang tatahakin ng mga tao sa paligid natin? Kumikilos po ba tayo? Gumagawa po ba tayo ng pamamaraan upang yung mga tao na dinadala sa atin ng ating Panginoon ay hindi po mapahamak at madala ng mga bagay na hindi karapat-dapat at magbibigay ng karangalan sa ating Panginoon? In the book of Revelation, sinabi po ron yung Church of Sardis. Ano po yung sabi ng Panginoon sa Church of Sardis? Sabi pong ganon, para silang buhay, pero mga patay. At sila po ay dadalin sa apoy ng impyerno. Ilan sa inyo ngayon buhay, pero parang mga patay? Yung akala mo nandito ka, pero ang isip mo patay sa salita ng ating Panginoon. Nandito ka, nakikinig ka para ipahayag ang mabuting balita, pero patay dahil wala kang ginagawa. Mga kapatid, buhayin po natin ang ating mga katawang lupa. Why? Because the end is near. Because hell is real. Huwag po tayong pumayag na meron tayong mga kaibigan, meron tayong mga kapamilya, meron tayong mga mahal sa buhay na mapupunta sa apoy ng impyerno. Ang tunay po na katagumpayan ay wala po sa mundong ito. Nandoon po sa mundong ipinangako ng ating Panginoong Hesukristo. Alam po ninyo, I was so blessed with the lives of our members here in GTC. Na ang lahat ng bagay ginagawa nila, mapahayag lamang ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Merong mga iba, nagre-resign sa trabaho, nagtitiwala sa provision ng ating Panginoon para lamang magampanan ang pagkakatawag ng Diyos sa Kanya. Merong mga iba, nagre-resign sila or hindi tinatanggap kahit na napakaganda ng offer, napakataas ng offer. Bakit? Kasi hindi nila maipagpalit yung araw ng linggo kaysa sa kikitain nila doon sa kanilang mga trabaho. Meron po tayong mga kapatiran that they take every opportunity to preach the gospel in all places. Alam nyo mga kapatid, natagpuan po nila ang tunay na perlas ng buhay. Yung buhay nila po, handa nilang ipagamit. Bakit? Kasi alam po nila
na meron pong katapusan ang buhay natin sa mundong ibabaw. Pero kapag nakilala mo ang ating Panginoong Hesukristo, makakaranas po tayo ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Mga kapatid, let us not be complacent on how others will end. We need to rise up. We need to herald and we need to share the gospel. Bakit po? Kasi nga po, kapag hindi po natin ipinahayag ang salita ng ating Panginoon, marami po ang makakaranas ng kawasakan ng kanilang buhay. We need to rise up, church. Kailangan po nating kumilos at maging daan po ang bawat isa sa atin at ipagamit po natin ang ating mga buhay para ihayag ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Are you willing, church? Are you willing to preach the gospel? Are you willing na hindi ka magiging kampante sa paghahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos? Alam po ninyo, naalala ko, nung pumunta po kami ng Bangkok, kasama po yung mga pastors ng church natin. Pauwi na po kami, magkakasama kami nila Mami Weng. Tapos meron pong lumapit na isang babae sa amin. Sabi sa amin, dito po ba yung pila ng papuntang Manila? Sumagot po si Mami Weng. Sabi niya, ay opo. Alam po ninyo, that simple conversation. Si Mami Weng, may gift of God ka, may gift of God ka. Alam po ninyo, binigyan namin siya ng gift of God. Kinausap mo ha? Shinera niya ng salita ng Panginoong Diyos. Hanggang doon po sa eroplano, magkasama po sila. Shinare niya po ang salita ng ating Panginoon at tumanggap po itong babae na ito sa ating Panginoong Hesukristo. Si Pastor Rafi po, nakasama namin, nagkape po kami doon sa UN, sa Tim Hortons. Order siya ng kape. Anong order nyo? Anong order nyo? De, order kami lahat. Tapos, nagbabayad na siya. Lahat kaming mga kasama niya, naupo sa upuan. Sabi namin, ba't ang tagal ni PR? Palingon-lingon kami. Hindi, hinihintay niya na siguro yung order. Paglingon po namin, kasi nga kami lang yung tao doon, alam po ninyo kung ano yung ginagawa. Dahil wala pa pong tao sa Tim Hortons noon, si Pastor Rafi, yung cashier, sinamantala niya po yung oras, nag-share po siya ng gift of God. Why? Because these people have compassion in their hearts. Ayaw po nila na merong kahit na sinong tao hindi makarinig ng salita ng Panginoong Hesukristo at magdusa doon sa apoy ng impyerno. Alam niyo mga kapatid, meron din tayong mga workers dito. Sasabihin nila sa mga workers natin, uy, parang wala ka ng pahinga. Lunes, Martes, Biyernes, Sabado hanggang Linggo. Naglilingkod, nagpapagamit sa Panginoon, pumupunta kung saan-saang lugar para ihayag ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo. Minsan nga, puno na yung schedule. Pastora, meron pong pwedeng buksang outreach doon. Pastora, pwede po tayong pumunta doon, maghayag ng salita ng Panginoon. Kami naman po, sige, punta pa tayo doon. Pagtingin namin, saan natin ilalagay? Gabi lang naman yung schedule natin. Pag umaga yan, banat na naman tayo. Alam nyo bakit mga kapatid? Kasi po, we cannot afford to become complacent. Why? Because hell is real. May kapahamakan pong naghihintay sa mga tao na hindi pa nakakarinig at hindi tatanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Pwede po ba mga kapatid sa mga oras na ito, sabihin natin sa sarili natin, hindi ako magiging kampante. Sige po, sabihin natin, hindi ako magiging kampante. With conviction, hindi ako magiging kampante. Kikilos ako. Gagalaw ako para sa kapahayagan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Pastor Rafi, galaw-galaw, baka pumanaw. Alam mo kapatid, ang taong hindi gumagalaw-galaw, na-experience nyo na po ba, lalo na yung mga kaidaran ko rito, yung pag naupo ka ng matagal, sobrang kampante mo, nakasandal ka pa, nakataas pa yung paa mo,
Na-experience nyo na po ba yun? Tapos biglang tinawag ka ng anak mo, Mal, lika rito, kakain na tayo. Dahil hindi ka gumagalaw, hindi mo na maibaba yung paa mo, tapos hindi ka na makatayo sa upuan. Ako lang po ba nakakaranas doon? Why? Kasi nga po, walang ginagawa. Walang pakialam. Alam mo na makasasama sa'yo kapag ka hindi ka gumagalaw, kapag ka nagiging kampante ka sa mga bagay-bagay, pero yun pa rin yung ginagawa mo. Mga kapatid, kalabitin mo yung katabi mo ngayon, sabihin mo, galaw-galaw, baka pumanaw. Hallelujah, Lord. Ang nakakalungkot, ito po, pag ikaw hindi ka gumalaw-galaw, hindi lang ikaw yung papanaw. Pati yung mga tao sa paligid mo, papanaw yan ng hindi nakakatanggap ng tunay na kaligtasan sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Hallelujah. Number 1 po, we can be nonchalant about what God says, and we can be nonchalant how others end. Tandaan po natin yung dalawang bagay na yan. Saan pa po ba tayo pwedeng maging complacent? Number 2, hardened heart. Guard your heart against hardened heart. Sa Tagalog po, pusong bato. Matigas na puso. Sino po rito yung may kakilala na matigas ang muka? Ay, hindi pala, matigas ang puso. Yung iba nagturo na eh, no? Di po ba? Matigas ang puso. So, basahin po natin Exodus chapter 7 verse 14, ito po ay pagpapakita po ng halimbawa ng isang tao na talagang napakatigas ng puso sa ating Panginoong Hesukristo, ay sa ating Panginoong Diyos. Exodus 7 verse 14. Then the Lord said to Moses, Pharaoh's heart is hardened. He refuses to let the people go. Okay po? Alam po ba ninyo, na ilang beses nagpaalala ang Diyos sa Pharaoh na kailangan nang palayain ang kanyang mga anak. Pero ano po yung ginawa ng Pharaoh? Out of his hard heart, out of his proud heart, hindi po siya nakinig sa ating Panginoon. Sa 5 unang plagues po na naranasan sa lugar ng Ehipto, alam po ba ninyo na nagmatigas ang puso nitong Pharaoh sa mensahe at sa pagsunod sa mga sinasabi ng ating Panginoon? Kaya naman po, doon po sa Exodus chapter 8 verse 15, ang sabi po rito, but when Pharaoh saw that there was a respite, he hardened his heart and would not listen to them as the Lord has said. Kita po ninyo, yung po palang pagkakaroon ng matigas na puso, nagpapakapal na din ang mukha natin yan. Pagka makapal yung kalyo ng puso mo, ang kapal na din ng mukha natin. Ang kapal na rin ng buong pagkatao natin. Bakit? Kasi wala ka nang pinapakinggan. Yung pagtigas po ng puso, this is a progression. Binibigyan ka ng pagkakataon na magbago, na magsisi, na lumapit sa Panginoon at maniwala sa kanyang mga salita. Pero ano yung ginagawa mo? Nagmamatigas ka, ayaw mong sumunod kasi ang gusto mong mangyari, yung decision mo lang, yung gusto mo lang. Exodus chapter 10 verse 1. Then the Lord said to Moses, go into Pharaoh, for I, listen to this, I have hardened his heart and the heart of his servants, that
I may show the signs of man among them. Nakita niyo po, ang tigas ng ulo mo, ang tigas ng puso mo. Pag sinabi po kasi nating puso, this is everything inside of us. Ang tigas na ng pagkatao mo. Hindi ka na nakikinig sa sinasabi ng Panginoon. At ano po yung maaaring mangyari? Kagaya po nung nangyari sa Pharaoh, nagmatigas siya sa ating Diyos. Ano po yung sumunod na pangyayari? Pinatigas ng Panginoon ang kanyang puso. Nakakatakot po ng sobra itong mga bagay na ito. Kaya nga po, every time na may magpapaalala sa'yo, oy anak, wag ganyan. Bro, kasalanan yan. Isuko mo na sa Panginoon yan. Pero ikaw hindi. Hindi ko kaya. Ikamamatay ko. Mga kapatid, pagpasaway ka, pass away yan. Ano po yung ibig sabihin nun? Yung mga pasaway, pass away na yan. Bakit? Kasi huhusgahan ka ng Panginoon sa pagkakaroon mo ng matigas na puso. Alam po ba ninyo that if you harden your heart to the Lord will show His sovereignty to each and every one of us. Na siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya yung Diyos na pinakamakapangyarihan at pinakamataas sa lahat. And as the Pharaoh continued to resist, God intervenes by hardening his heart. His power, not just to the Israelites, but to the world. God's hardening does not contradict Pharaoh's own choices, but confirms them in order to fulfill the divine purpose of God. Mga kapatid, pag palagi kang sumusuway, pass away ka na. Kamatayan ang katumbas ng mga bagay na yan. Ano po ba ang mangyayari when God hardens our heart? Basahin po natin ang sinasabi sa Romans chapter 1 verses 24 to 30. Hayaan po ninyong basahin ko sa inyo sa Tagalog. Sabi po rito, kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Verse 26, dahil dito, hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki ayon sa likas na kaparaanan. At sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ganoon din ang mga lalaki. Ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparaanan. At sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Verse 28, dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, maruming pag-iisip, pagkainggit, pagpaslang, pagtatalo, pandaraya, at masasamang hangarin. Sila'y naging mahilig sa tsismis. Mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos. Walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang. Mapagkatha ng kasamaan at suwail sa magulang. Alam po ba ninyo sa mga Bible verses na binasa natin dito po sa Aklat ng Roma,
3 beses pong binanggit yung salitang hinayaan. Kailan po tayo hahayaan ng Panginoon? Kapag ka po yung puso mo sobrang tigas na. Sa mga anong bagay po? Balikan po natin yung verses 24 to 25. Hinahayaan na ng Diyos ang matigas na puso sa idolatry. And when we say idolatry, ibig sabihin, ito yung mga bagay na inuuna mo ng higit kaysa sa ating Panginoong Diyos. Anong mga halimbawa nito? Yung trabaho mo. Kaya mong i-give up ang gawain ng Panginoon kasi pinag-o-overtime ka ng boss mo. And you make your careers your idol. Minsan kasi ang nasa isip lang natin ng idol, yung mga ginawa at inanyo ang mga larawan na niluluhuran. Pinapanalanginan. Pero hindi lamang po yung mga inanyo ang bagay ang itinuturing natin na idolatry. Everything that you put above God in your life is an idol to your life. At kapag ka matigas ang puso mo dyan, hahayaan ka na ng Panginoon. Kasi alam mo ng mali, ipinagpipilitan mo pa rin. Kasi ikamamatay ko pag iniwan niya ako. Kasi siya lang yung nag-aalala sa akin. Pag meron po kayong nakitang ganun, batukan nyo na agad. Bakit? Kailangan niya pong matauhan. Kasi kahabag-habag po yung sasapitin niya. Baka dumating yung panahon na dahil sa meron siyang bagay, meron siyang tao na inuuna ng higit sa ating Diyos, hayaan na po siya ng ating Panginoon. Baka tumigas na po yung puso niya. Kaya hanggat kaya pa, batukan mo na. With love po ang pagbatok. Pero yung may sakit, joke lang, para matauhan. Next po, number 1 is idolatry. Hinahayaan po ng Diyos ang matitigas ang puso sa verses 26 to 27. Ano po yung sinasabi diyan? Immorality. Sige po, basahin po natin. Ano po ba yung tinatawag at sinasabi ng banal na kasulatan patungkol po sa immorality? Sabi po rito, dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik sa babae ng mga lalaki. Mas pinipili na nila yung kapwa nila babae. Ayaw nang makipagtalik ng mga lalaki sa babae. Pinipili na po nila yung kapwa nila lalaki. Mga kapatid, maliwanag po ang sabi ng Panginoon, kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Sexual immorality ay kasuklam-suklam po sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Baka po mamaya, kampante na po tayo. Hindi, nauunawaan ako ng mapagmahal na Diyos. Hindi, naiintindihan niya ako. Mga kapatid, it is very clear in the Word of God. Huwag mong patigasin yung puso mo. Kasi yung mga bagay na yan, kasuklam-suklam po yan sa harapan ng ating Panginoon. At ang bagay na kasuklam-suklam sa harapan ng ating Panginoon ay may karampatang parusa sa sino mang gumagawa ng mga bagay na ito. Isuko na po natin yan sa harapan ng ating Diyos. Pangatlo po, hinahayaan ng Diyos ang matitigas ang puso. Saan po? Sa wickedness. Basahin po natin muli 28 to 30. Dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos,
hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawing kasuklam-suklam. Paano ka mag-isip sa kapwa mo? Yung pag nakita mo, ang yabang naman nito, wala namang ginagawa. Kasi nga po, masama ang isip. Kaya masama na rin po ang kilos. Kasuklam-suklam po ang mga bagay na ito pag nag-iisip tayo ng masama sa kapwa natin. Dito po nakasulat po ang lahat ng listahan na kasuklam-suklam at hindi ka nais-nais sa ating Panginoon. Isa-isahin po natin. Kasi baka isa dyan, ikaw pala yan. Ako pala yan. Sino po rito yung hindi sakim? Yung hindi marumi ang isip? Yung pong walang pandaraya? Walang masamang hangarin sa kahit sino pa man? Ay, hindi ako ganyan Hindi ako mapagmataas Hindi ako mayabang Hindi ako suwail sa magulang. Mahilig sa chismis. Yung minsan may nagkukwentuhan lang, di ba? Tapos biglang, ano nga yun, ma? Ano yun? Nagkukwentuhan kayong magkaibigan, tapos biglang meron palang tao sa likod. Te, ano yung sabi mo? Ano yung sabi mo? Beware. Bakit? Kasi pag palaging ganyan yung pag-uugali mo, pag palaging ganyan yung puso mo, yung ikinikilos mo, hahantong po yan. Natitigas na yung puso mo at pababayaan ka po ng ating Panginoong Diyos. Gusto po ba natin itong mangyari sa buhay natin? Of course, we do not like these things. Bakit po? Kasi nga po, alam po natin na ang tunay na katagumpayan ng buhay natin ay nasa presensya po ng ating Panginoong Diyos. Minsan binibigyan pa po natin ng excuses Ay kasi sister, kahinaan ko po talaga to. Kapag ka po may narinig akong bagay, hindi ko po magawa na hindi makialam at magsalita. Kasi narinig ko nga po Weakness ko po ito. May nakausap na po ba kayong ganon? O pag meron po kayong mga nakausap na ganon, pwede po ba batukan mo ulit? Bakit? Kasi hindi po weakness yon. Wickedness ang tawag doon. Ilan po sa inyo yung palaging nagsasabi, ay, hindi naman masama ang ang uminom. Maglasing lang. Kaya yung iba, shot lang tayo, be. Sabi niya, 1 for the road, 2 for the road, 3 for the road. Where is the road? Tapos sasabihin mo, weakness ko kasi yun Pag naamoy ko yung amoy ng alak, parang tumutulo na yung laway ko. Pagka may nagsabi sa inyo, kapatid, anong gagawin mo? Batukan mo na agad. Hindi weakness yon. Ano yon? Wickedness yon. Marami talagang pasaway no? Pagkapasaway, anong nangyayari? Pasaway yan. Gusto mo ba yon? Ayaw po natin yon. Alam mo mga kapatid, pag hinayaan na judgment na lang yung hinihintay natin, pass away ka na. Wala ka ng magandang patutunguhan. Pero alam po ninyo, ang pinakamaganda, kahit na po naging complacent ka, naging nonchalant ka, naging hardened na yung heart mo, alam po ba ninyo na meron pa rin pong pamamaraan? Pero yung pong pamamaraan, mararanasan po natin pagka po
sumunod tayo at handa tayong magpabago sa ating Panginoon. Pero, Hebrews chapter 10, verse 30 to 31. For we know him who said, Vengeance is mine, I will repay, and again, the Lord will judge his people. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Mga kapatid, pag si Lord ang humusga sa bawat isa sa atin, nakakatakot po ang sasapitin ng sino mang magsasawalang bahala sa mensahe ng ating Panginoong Hesukristo. We need to guard our hearts, mga kapatid. Bilang pagwawakas po, naanyayahan ko po na tayong lahat ay tumayo sa mga oras na ito. Sa umaga pong ito, ang mensahe po ng ating Panginoon ay ingatan po ang ating mga puso. Why? Because in Proverbs 4 verse 23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. We need to guard our heart for righteousness. At pinaalalahanan po tayo ng Panginoon na wag po tayong maging complacent. Wag po tayong magkaroon ng complacent na puso. Complacent po saan? Sa salita ng ating Panginoong Diyos at sa kahihitnan po natin bilang mga tao. We need to guard our heart for righteousness. Guard your heart against hardened heart. Wag po nating patigasin yung puso natin sa harapan ng ating Panginoon. Ang pusong kampante, baluktot po ang atake. Ang pusong matigas, sa kasalanan, hindi ligtas. Pero alam po ninyo, mabuti ang Panginoon. Kasi kung nakakaranas ka ng katigasan ng puso sa mga oras na ito, at kung sa tingin mo napakahabang panahon na naging complacent ka o wala kang pakialam sa mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid mo, the Lord is giving us a solution. And what is that solution? The solution is for us to repent. Humingi po ng tawad sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Psalm 51 verse 10, Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Mga kapatid, ang paghingi po ng tawad ang solusyon sa isang kampante at matigas na puso. At ang daan po sa paghingi ng tawad ay ang pagkilala sa ating Panginoong Diyos at pagkilala ng ating kaliitan na wala tayong kakayanan kung wala ang Diyos sa ating mga buhay. This is the time for us to go back to the presence of the Lord. At ang simula po ng paghingi ng tawad ay ang pagyukod sa harapan ng ating Diyos.